Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nilalaglag na ba kayo ni Sara Duterte ang kanyang pamilya? Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, nitong nakaraang araw sa speech nitong si Sara Duterte doon sa campaign rally ng PDP Laban, nagbitiw siya ng pahayag na ayon po sa kanya, pag-isipan daw ng mabuti ang ibobotong kandidato sa darating na halalan. Hindi porket Duterte ang pangalan ay dapat na raw iboto, busisiin daw ito ng mabuti. Kung mayroon ba itong kakayahan na mamuno at magsilbi sa ating bansa? Anyway, ano ba ang nakain nitong si Sara? Kung bakit niya ito nasabi sa harap pa mismo ng mga suporter ng kanyang tatay? Nabubuwang na ba siya? Hindi ba dapat iengganyo mo ang mga tao na iboto ang iyong kakampi? Bakit dito sa kanyang mga sinabi tila baliktad? Anyway, para sa iba pang mga sinabi ni Sara Duterte, panoorin po natin ito. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging problema. So yun yung kailangan ko ihingi ng pasensya sa inyong lahat. Dahil sabi nga ni Pastor Kibuloy, dapat lang siguro mangyari ang mga nangyayari para makita natin. Kawawa lang siguro ang mga tao, ang bayan, pero if we talk about the divine, maybe there is a reason for what is happening. So yun. Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba? Pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo ang ugali ng mga Pilipinong botante. Kaya siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara dahil sa'yo? Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan nating gawin as voter? Ano? Una, huwag natin ibenta ang boto natin. Diba? Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa yan na ma'am, nandito na tayo sa topic na gusto mo ma'am, ayuda. Ganun na ang mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example ng experience ko sa mga pagbibigay ng ayuda
o vote buying. Noong barangay election na nakaraan, bago lang, tinanong ko yung isang kaibigan ko, ano bang ginagawa mo na suporta sa barangay candidates? Tapos sabi niya, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tupad at AIX at binibigay ko sa mga barangay captain para ibigay nila sa supporters nila. So sabi ko sa kanya, okay, hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay ko sa mga local barangay candidates. Pero totoo yan. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo yan na nangyayari. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Kaya ang una, huwag natin ibenta ang boto. Pangalawa, pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Saan? Unsa sa Tagalog ng promise? Pangako sa'yo? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo? O iniwanan ka lang niya sa ere at sumama sa iba? Ganyan ang pangalawa na kailangan natin isipin. Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na ito binoto Ano ba sinabi nito noon? Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko na nagawa na? Yan yung pangalawa. Pangatlo, ito talaga. Wala sa buong mundo ang makakakontra sa akin kahit isa nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, president. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang maitutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Diba? Hindi pwede. Ma'am, ganyan talaga yan, ma'am. Sa tingin ko naman kasi talaga, totoo, walang forever. Kaya darating talaga ang punto na iwanan ka talaga. Si Ma'am Gemma, ay, shh daw. Shh. Diba? Hindi pwede yan. Hindi na pwede. Kasi yan yung ganun tayo dati. Oo, eto. Tinanong ko isang beses dito sa Manila, sa NCR. Tanong ko, Ma'am, sinong kandidato niyo sa mayor? Sabi niya, si ano, ganito, apelido.
Sabi ko, di ba sila din yung mayor dati? Sabi niya, oo, yung uncle niya. Sabi ko, so bakit yan pa rin ang pipiliin ninyo? Sabi niya, nasubukan na kasi. So syempre ako, hindi na lang ako nagsalita. Pero nakita ninyo yung ang ating behavior sa pagpili ng kandidato. Dahil anak, apo, asawa, nasubukan na kasi, parehong apelido, go, bibigay ko na yung napaka-special na right ko na bumoto. So mahalaga, hindi dahil anak, hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo, ano ba ang dala niya sa lamesa? Ano ba ang dala niya para sa bayan? 3, huwag ibenta ang boto. Ano ang mga pangako na napako? At pangatlo ay, hindi dahil galing yan sa sikat na pamilya ay iboboto na ninyo kaagad. So tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Sara Duterte sa kanyang speech. Ano po ang masasabi natin dito mga kabunyog? Napakahipokrito talaga nitong si Sara. Ano ba ang pinagsasabi niyang kontra siya sa political dynasty? Nabubuwang na talag itong bratinilang ito. E yung mga kamag-anak ninyo sa Davao, hindi ba iyong political dynasty? Yung 2 anak ni Pulong. Yung isa tatakbong representative ng 1st District ng Davao, at yung isa punong barangay sa Davao. Di ba si Baste at si Polong nasa politika rin? Kaya walang karapatan itong si Sara na magsabi laban sa political dynasty dahil sila rin mismo ang pasimuno nito. Anyway, hindi bagay sa kanyan ang magsabi ng ganito. Nagmamalinis pero hindi makita ang kamalian ng kanilang pamilya. Malinaw na isa ito sa mga panglilinlang nitong si Sara para makakuha ng simpatya sa ating mamayan. Sorry Sara, gising na ang bayan sa mga ginawa ninyong mga Duterte. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.